Sa makabagong panahon, ang mga tao, anuman ang edad o estado ng pamumuhay, pinipili na kumain ng prutas. Prutas na may malaking benepisyo sa kalusugan at kasama dyan sa listahan ang dragon fruit. Dahil sa maraming benefits nito, humanap na ako ng puno ng dragon fruit at ako ay magtatanim din. Bakit ba ako magtatanim? Kasi minsan, yung mga nabibili nating dragon fruits, siguradong kung ano-anong chemicals at enhancer ang nilagay nila. Kung ako magtatanim, di alam ko kung ano bang taglay-taglay ng aking kinakaing prutas ng dragon fruit. Kaya pumutol na nga ako ng mga sanga ng dragon fruit na ito at itatanim ko. Pipiliin natin yung mga magugulang na, yung mga 1 year na ang sanga para siguradong tayo ay makakabuhay nito. At sisiguraduhin natin, tandaan natin alin ba yung puno at alin naman yung dulo. Kasi kung baliktad natin siyang itatanim, baka hindi natin siya mabuhay. Tapyasan natin ang mga gilid ng pinakapuno para sure na maraming pag-uugatan ang ating dragon fruit. Yung defective, putulin na din natin. Hindi naman yan makakatulong. Possible pang mula doon sa pinutol, sisibol pa doon at susulpot ang ating suloy ng dragon fruit na itinanim natin. Itabi muna natin ng 3 araw bago natin tuluyang itanim. Eto nga, bumili ako ng permanente ko ng paglalagyan ng dragon fruit. Ang dapat natin gamitin na lupa ay 60% na buhangin at 40% na lupa. Cactus family siya, kaya yan ang kailangan kombinasyon ng lupang ilalagay natin sa ating medium. Pwede nga yung dagdagan ng bulate. Siya, proceed na tayo sa pagtatanim. Naka3 araw na. Ito na yung ating taniman. Diba? O, maluang. Lalagyan natin ng tukod o yung pinakagabay sa gitna para ang ating dragon fruit ay may kakapitan sa pagsibol niya. Ang ating dragon fruit ay may antioxidant, fiber, various vitamins and minerals. Pag kumakain tayo nito, naiiwasan natin magkaroon ng mga chronic disease o yung mga sakit na hindi na nagaling pero namamanage lang. Kapag tinatanim natin ito, pwede tayong maglagay ng rooting hormones. Ako ay cinnamon powder ang ilalagay ko. Pwede yung honey, pwede rin yung aloe vera. Kung ano meron sa inyo, yun ang ilagay nyo. Kaya nagtatanim ako ng dragon fruit at itinuturo ko sa inyo. Ito kasi ay nagpapalakas ng immune system natin. Prutas lang po ang kinakain sa dragon fruit ha, hindi mga sanga. Ito, pag itatanim nyo, wag namang masyadong suksok na suksok. Yun lang portion na ating ginurlisan, yun lang ang inyong ilubog ng dahan-dahan para hindi siya mabali at hindi siya magka-damage. Sumunod na kayo ng pagtatanim. Ganito ang pagtatanim para isang araw pare-pareho tayong mamimitas ng dragon fruit natin. Pagkatanim natin ng dragon fruit, lagyan na natin siya ng tali para hindi siya gagalaw. Pag hindi gumagalaw, mas mabilis na nabubuhay. May mga nauna na akong naitanim at itong huli natin, abay didiligan naman natin para kakapit ang ating halaman dun sa kanyang lupa. Ang mga tanim ko, kulay pula at kulay puti. Tinandaan ko sila para alam ko pag bumunga. At eto nga, after 2 months, ito ang aking tinanim. Yung isang sanga niya na mas mahaba o pinakamahaba, yun yung sumuloy. Pero yung the rest na stem, wala. O, ito na nga, o, sulpot-sulpot na yan, o. Mabilis humaba. Tingnan nyo, o, ito na. 'Di ba yung may papaya na ngang sumibol sa tabi niya? Ibig sabihin, ganyan nakatagal itong dragon fruit. Ayan na, o. Ililipat ko na siya sa permanenteng taniman kasi yung mga katabi niya, walang sign na sumusulpot ang mga suloy-suloy. Kaya may mga ganyan chances. Pero, ayan, o, may ugat naman. Kaya huwag kayong madi-discourage kung merong hindi sumisibol sa mga tinatanim nyo. May ganyan talagang pangyayari sa pagtatanim nitong mga dragon fruit natin. Pero tiyaga lang, magkakamero kayo ng ganitong kayabong at kadaming bunga later. Yun ay kung magsisimula na tayong magtanim ngayon at magtsatsaga tayong alagaan sila hanggang sa sila ay mamunga.